Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ano ba itong post ni Congressman Kiko Barzaga? Kita yun naman dyan, di ba? Orly Regala Co Guteza, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Halaka! Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Uy, grabe naman to si Congressman Kiko Barzaga na mga hirit. Paano nasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Nasaan ba si Orly Regala Gutesa? Anong nangyari, kabibig? Can no longer be reached. Nako, delikado naman yan, kabibig. Nakakatakot, no? Siya naman very confident kahapon na no need siya ng protection program kasi kaya niya ang kanyang sarili. Ngayon, can no longer be reached. Sabi ni Kiko Barzaga. Hoy, Kiko Barzaga yan, nakita nyo naman may blue check yan sa Facebook fan page. Naku, kabibig. Ano kaya ang nangyari kay Orly? Kay ex-marine Orly Regala Guteza? May masamang nangyari ba? Bakit nasabi iyon ni Kiko Barzaga? Sabi ni Kiko, he was supposed to appear before DOJ Boying Remulla earlier at 9:30 a.m. but we have not heard from him at all. Oh, so kailangan niya ang pinatawag or dapat makausap siya ni Boying. Ito pala, ex-Saldico security aid, a no-show at DOJ after cash delivery claims. So, hindi nagpakita si Orly sa DOJ. Balita ngayon, the alleged former security consultant of Ako Bicol Party List, Representative Elizalde Zaldico, failed to appear at his scheduled appearance on Friday, ngayong araw na to, at the Department of Justice. Sabi ni DOJ ASEC Jose Dominic Clavano IV, he did not show up for his appointment with the secretary. Oh! Clavano said Orly Guteza was scheduled to come at 9:30 a.m. So, umaga. Today, only Sally Santos, Sara Diskaya, and Henry Alcantara showed up at the DOJ for further evaluation. Oh. The DOJ has been evaluating the sworn statements of persons who testified before the Senate Blue Ribbon Committee concerning what they know about the anomalous government flood control projects. The three persons, all of whom contractors who have been tagged for their involvement in the anomalous government flood control projects, are also undergoing evaluation before the DOJ. Ito pa sabi mga kabibig ha, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Friday ordered full record check and background investigation of Guteza, who was surprise witness during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Halaka, bakit ganun si Lacson? Bakit kina Diskaya, kina Bryce, kina Alcantara, tapos yung Wawaw, bakit hindi siya nagsabi ng ordered full record check and background investigation? Di ba, napaka-unfair naman. Pinagdududahan ni Panfilo Lacson si Orly. Hindi ba siya naniniwala kay Marcoleta na reliable ang state witness ni Marcoleta? O kailangan lang talagang maniguro ni Panfilo Lacson na talagang itong witness na ito ay credible? Ang sabi naman ng iba, kasi na-mention ni Orly si Tambaloslos. Halaka! Grabe naman kung gano'n. Guteza, who was surprise witness of Senator Rodante Marcoleta, testified before the committee.
ito pa, that he delivered suitcases of cash to the homes of co and former Speaker Martin Romualdez. Ito ang sabi ni Lacson. Without the courtesy of notice, even to the committee chairman, a totally surprised witness in yesterday's Blue Ribbon hearing, a complete record check and background investigation on Orly Regalo Guteza is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony yesterday. Pero kung ganun man, sana hindi mo nalang hinayaan mag-witness yun si Orly. Kasi Blue Ribbon chairman ka eh. Even though nga kay Marcoleta yon, baka sinabi, Senator Marcoleta, hindi ko muna siya bibigyan ng panahon ngayon kasi kailangan pa natin i-background check siya. Or baka, sige, baka bukas or the next hearing pwede siya makapag-usap, di ba? Di ba mga kabibi? Nako. Despite the allegations made during the hearing, Lacson said he lawyer whose signature and notarial details appeared in Guteza denied notarizing or preparing the document. Di ba nag-trending sa araw na ito na yung lawyer daw nag-deny na hindi siya nag-notarize at pumirma. Kaya pinag-uusapan yan ngayon. Naku po. Sabi ng mga netizen, hindi yan nagpahawak sa DOJ si Guteza. Tinanggihan niya ang WPP ng DOJ? Ay, oo nga, no. Salute po sa katapangan mo, sir. Protect the Constitution. Walang tiwala sa DOJ. Alam nila ang galaw ni Rimulya. Sabi ni Julian Baniados. Ang importante, sir, you spill the tea. Good job, sir. Ito pa. DOJ cannot be trusted. Good for the guy that he ghosted DOJ. He just might end up giving a new script to read. Bravo, ex-Marine Sergeant from Andy Reyes Ostaris. Wala pa kasing 24 hours na booking na yung script daw ni na Marcoleta at ni, sino ba yun? Orly. Script talaga? Nagre-rehearse pa kasi palpak yung una, sabi ni Pep Monte. Natatakot baka kasi siya makasuhan dahil sa pamimeke ng dokumento. Hindi naman peke yung dokumento niya. Kahit sabihin ng attorney na hindi ako nag-notarize dyan, edi gagawa ulit siya ng affidavit, same content, tapos ipanotarize siya sa ibang lawyer. Ang importante doon, nag-take oath siya sa Senado. At yun, ang pinaka-importante, hindi yun sinabing peke yung dokumento. Paano naging peke kung siya ang sumulat at siya ang nag-affidavit? Pinapa-affidavit niya. Ang problema lang is na-deny ng lawyer. Diba? Walang tiwala sa DOJ. Baka nagpapanotaryo pa. Yun ang mga chismis, mga netizen ngayon. So, tanim witness daw, i-disbar daw si Marcoleta kasi nagtanim witness si Marcoleta. Ano ba naman yan? Mga kabibig, yun talaga ang mga hirit ng mga netizen ngayon. Pero, grabe yung hirit ni Kiko Barzaga. Ano daw? Orly Regalo Guteza, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Grabe naman yung statement ni Congressman Kiko Barzaga. Ito pa, walang nagbago pagkatapos ng September 21 rally. Oo nga, no. Walang nagbago. Meron pang nagbago sa tawag dito, sa pag-booking ni Orly kina Martin Romualdez at sa ni Zaldico. Baka makikinig ang mga buhaya kung sa Ford Parks ang susunod na protesta. Uy, grabe si Kiko Barzaga. The Marcos administration is a sinking ship. DPWH Vince Dizon, join our call for justice. Investigate Martin Romualdez, Zaldico, and Sandro Marcos to become a hero for the Filipino people. Yan ang post ni Congressman Kiko Barzaga. Ito pa ang post ni Kiko Barzaga. Well-trained talaga ang mga tuta ni Romualdez. Pati mga Marines kayang labanan para maprotektahan siya. Tapang mo, Ping Lacson. Hulong namin. Senator Ping Lacson will rather protect the interests of Romualdez over the Filipino people. They will invalidate Orly Guteza's testimony because it exposes Romualdez corruption. Ooh! Talaga ba, Congressman Kiko Barzaga?
Ikaw talaga kung ano-ano mga naisip mo, pinopost-post mo. Ang daming nag-share nito, 3,200 shares, mga kabibig. Itong sinabi ni ni Kiko Barzaga, Senator Ping Lacson would rather protect the interests of Romualdez over the Filipino people. They will invalidate Orly Goteza's testimony because it exposes Romualdez corruption. I don't think so. Ay, sabi ng iba, oo nga kabibig, parang totoo kasi humihingi siya ng background check kay Guteza. Sige, ipabrak. Di ba, kahapon, binasa ni Erwin Tulfo kung ano yung nasa biodata ni Orly, di ba? Ito kabibig, ito na, nako. Romualdez at Binay hindi kasama sa mga listahan sa flood control mess. Hala. Ito kabibig. Pakinggan natin ha. May statement dyan si DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Makinig tayo kabibig ha. Nag-explain si Boyeng Rimulya kung bakit ex-House Speaker Martin Romualdez di pa kasama sa 21 inirekomendang makasuhan. Paliwanag ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya hinggil sa inilabas na opisyal na listahan sa mga inirekomendang makasuhan ng National Bureau of Investigation. Anya, kinakailangan pa munang maberipika ang mga isiniwalat ni Orly Guteza na sa naganap na pagdinig sa Senado na nagdawit kay former House Speaker Martin Romualdez, kung saang ibinahagi ng kalihim na hindi sumipot si Guteza sa nakatandang appointment ito sa DOJ ngayong araw upang ilalim sa ebalwasyon ang affidavit nito. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi pa maisama sa listahan sa 21 na individual na pinakakasuhan si ex-speaker Martin Romualdez. So, makinig tayo kabibig sa kanyang statement ha. Ito na. Ang lumalabas, he didn't show up today. At gusto namin iklaro lahat. At kasi nga, kahit nasabihin natin may issue on notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate. Correct. Kahit merong mga problema sa notarization, tama si Rimulya, pero yung statement ni Orly ay under oath and was delivered in the Senate. It's an official statement. Bali disregarded lang ng affidavit. But as part of that affidavit that was read, he wanted to enter the Witness Protection Program, and I told him yesterday, I'll be here at 9:30. Punta ka na para mag-usap tayo. In the end, I think he said that he can defend himself. But witness protection is not just that. It's about being a part of it because he'll be confessing to be a part of the crime. Sa nasangan light na successfully lang siya. Pero kung talagang credible siya, kasi marami rin naman mga tanong na pumapasok tungkol sa mga narration. Maraming mga tanong na pumapasok. Lalo nung maliit ng 48 kilos, parang I've never seen that or heard that. And 46 of that, that's 3 tons of money. Marami kang math na pwedeng gawin. Kaya we really have to talk to him. O kailangan din naman siya mag-vet. Kasi if the DOJ or the Ombudsman will prosecute him, those facts will be important. So yun kabibi. So yun ang explanation ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Marami ding mga tanong tungkol sa affidavit ni Orly. So kailangan masagot din ni Orly, mga kabibig. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. So sana ano ba ang maging rason ni Orly kung bakit hindi siya pumunta sa DOJ aside from ayaw niyang kumuha ng witness protection program. Ano pa kaya? Nasaan kaya siya ngayon? Yan ang malaking tanong. Kung sabi ni Kiko Barzaga, baka daw pinatahimik. Hindi naman ganun si Bebe Ann. Oy, magalit ang mga loyalista sa iyo, Kiko. Kung ano-ano mga sinasabi mo dyan. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Hoy, kayo, huwag ganyan, Kiko.
Well, hindi natin ma-force si Kiko kung ganun ang kayang komento. Pero ako, we're praying na sana nasa safe na environment si Mr. Orly Guteza, kasi grabe yung pasabog niya kahapon. As in, yun ang gulantang, shocking revelation. At talagang na-connect na talaga ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. So yun, kabibig, ang ating Latest Lebak-Lebak for the day. Ano ang iyong komento? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ha? I-like mo. Anong komento mo? Nasaan kaya si Guteza? Nagtatago? Nahihiya sa tungkol sa notary na sinabi ng attorney na hindi ako nag-notarize dyan, hindi ako pumirma. Or sabi ng iba, nako, gumagawa pa ng script. Tapos nadamay pa si Senator Marcoleta kasi bakit daw kabisado ni Senator Marcoleta ang script ni Orly? Of course, nakiusap si Mike Defensor. Tapos si Orly nagdala na ng statement, binasa ni Marcoleta. Of course, kabisado niya. Kaya talaga kung ano ang mga naisip-isip nyo, parang talaga ma-invalid or mawala ng credibility si Guteza. Diba? Yun ang ito yung pinalalabas nila ngayon para ma-question yung credibilidad ni Guteza na bayaran, tanim witness, dapat madismar si Marcoleta, tapos halata naman daw di umano na talagang may mga ano daw nagtuturo kay Guteza during sa Senate hearing. Ay, ewan ko, ang daming mga imaginations nila. 'Di ba? Hindi ba kayo happy na tinuro ni Guteza kung saan napunta ang perang kinurakot ng mga politiko? So, it means, sabi ng iba, it means they are protecting Martin Romualdez and Zaldico, or they are protecting Martin Romualdez. Ano sa palagay ng kabibig? Sabi nga ni Martin na lalaban siya. Hindi rhetoric, kundi ebidensya ang kanyang ilalaban. No. Maglalabas ng ebidensya si Martin Romualdez. Nako, kabibig. Maghintay-hintay tayo, kabibig, ha? Kasi I'm sure hindi pa ito matatapos eh. Hindi ito matatapos ang awayan ng Orly versus House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? So ang malaking tanong, nasaan si Orly ngayon? Wala ka, mga kabibig. We're praying sana okay lang siya. Hindi delikado yung buhay niya, kasama ang kanyang pamilya, pero confident naman siya, hindi siya takot. 'Di ba? Ano nga, well appreciated niya siya ni Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, yun ang totoong Marines. Oy, Senator Bato de la Rosa, ha? Baka mabash ka na naman. So yun na, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe, kahit Sabado, kahit bukas Linggo, madami pa ring isyong lalabas sa politika. Yun na, kabibig. Bye everyone. See you next time.